Lahat naman tayong mahihilig mga idol sa pag-aalaga ng baka is meron po tayong iba't ibang paraan o sistema kung paano patatabain at pagagandahin yung katawan ng ating mga alaga. At itong sistema nga po namin ng pag-aalaga, sa tagal na po namin nag-aalaga, kumbaga ito lang po yung talagang nagbigay sa amin ng magandang kita. Yo! What's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ito nga mga idol, pag-uusapan po natin ngayon is yung iba't ibang paraan o sistema ng pag-aalaga ng baka. At shout out sa iyo idol, Joy Dogil ng North Cotabato, Mindanao. Meron po siyang katanungan sa atin. Hello boss, bala ko rin mag-alaga ng baka. Alin ba ang maganda? Free range po ba? Nakatali siya? O yung pinapastol? Maraming salamat po. Napakadami ng mga idol na nag-aalaga ng baka ngayon dito sa atin sa Pilipinas, at bawat magbabaka is kanya-kanya pong estilo o paraan, sistema ng pag-aalaga ng baka. Kung mag-aalaga po kayo ng baka, napakahalaga po na nakaplano at dapat alam po natin kung anong sektor ng pag-aalaga yung ating papasukin, kung breeding po ba o fattening, dairy. At dapat alam din po natin kung ilan po yung baka na aalagaan natin at kung gaano po kalawak yung lupa na pwede nating lagyan ng ating mga aalagaang baka. Unang sistema mga idol ng pag-aalaga ng baka is yung free-range cow farming. Yung mga baka po is ligaw lang sa parang, walang mga tali. Kumbaga yung katulad ng sa mga ranchong malalaki mga idol, pwede po yan kung may malawak po kayong lupa, tapos kumbaga malawakang operasyon na po yung gagawin nyo, is pwede po yung i-free range na lang yung mga baka. Yun nga lang po, dapat lang po merong nagbabantay sa mga baka. Tapos kasi ang problema din po dyan, kapag halimbawa naka-pre-range yung baka, talagang yung mga alagang baka is may ilap. Gawa po ng ligaw sila. At kalimitan yan mga idol sa pre-range din, ang problema dyan po, pagka halimbawa nagtag-araw, napakahirap matutuyo yung mga damo. Kaya mahalaga din dapat na meron tayong nakatanim na pagkain ng baka. Kung halimbawa sobrang lapad naman talaga ng lupa mo, meron kang 20 hectares na lupa, pwedeng yung 1 hektarya gawin mong bahay ng baka. Kung magkakailangan din na tuwing hapon, dapat yung mga baka is umuwi dun sa kulungan nila, nabibilang kung ilang piraso, kung hindi nababawasan. At ang kagandahan din dun mga idol, pagka ganun na ang mga baka is may kulungan, magagamot po natin kung halimbawa may sakit. Tapos yung sistema din mga idol ng pag-aalaga na dapat unang-una yung mga pagwawalay, pag may anak, dapat nakaseparate yung mga kulungan nila. Tapos yung toro, hindi naman lagi yan pwedeng nakahalo sa mga babaeng baka kasi maaaring makasama po sa unang-una sa toro at saka doon po sa mga inahin nating baka. Kagandahan mga idol sa gantong sistema ng pag-aalaga ng baka na free range, hindi mo na kailangan ng maraming tauhan o kaya hindi mo na kailangang gumastos sa mga pakain, kasi nga nakaligaw lang yung mga baka dyan, kumakain lang po sila ng mga damo dyan sa lupain nyo na free lang po, hindi na po binibili. Yun nga lang, sabi ko nga po sa inyo mga idol, ang problema dyan kapag halimbawa tag-araw, tag-tuyo yung mga damo, kailangan din po talaga na meron tayong mga tanim na pakain nakaredy. Halimbawa meron tayong bunker ng silage na nakaredy, kung halimbawa na magtatag-araw, magtatag-init, may papakain po tayo at ibibigay sa ating alagang baka. Yun nga lang mga idol, sa gantong setup, kailangan talaga na nakabakod yung lahat ng lupain mo. Medyo magastos din. Tapos, kumbaga, wala rin masyadong makakatubong ibang halaman o pananim sa lupain mo. Gawa ng ang baka, lakad lang lakad po yan, kain ng kain. Kung halimbawa may mga tanim kang niyog na baguhan pa lang, kakainin po yan, wala pong makakasibol na ibang pananim o halaman dun sa lupain mo, kasi nga agad na agad po yun ang baka. At yung maganda nga dyan mga idol, kung halimbawa may ganang ka,
yung 1 hektarya o 2 hektarya na nakabukod kang taniman talaga ng pakain para nakaready po. Kung halimbawa ipapasok na sila sa hapon sa kulungan, meron pa rin pong pagkain yung dun sila sa kulungan para hindi po rin sila mamayat, kasi sabi ko nga sa inyo, merong mga baka na kahit nasa labas lang, hindi po gaanong kagaling kumain ng damo, lalo na kung halimbawa yung ibang mga kasamang mga baka is matatapang o nanunuwag. At dahil nga mga idol, malawakan na po yung operasyon, kailangan po na meron din po kayong katuwang dyan na veterinaryo talaga, na magtitingin po kung halimbawa ang mga baka nyo is may sakit o may problema. Umaga, hindi nyo na po kailangan naman ng maraming tauhan dyan, pero dapat meron po talaga rin kayong expert na katuwang na pwedeng tawagin ng mga tauhan nyo o ninyo po na may-ari ng bakahan, para kung sakaling nagka-problema yung mga alaga nyo is may titingin po at alam po ng mga tauhan nyo yung dapat gawin sa tulong po ng katuwang nyo na veterinaryo. Napakatipid mga idol ng gantong sistema ng pag-aalaga, kung lalo na kung halimbawa maganda yung lupain mo, hindi mo na kailangang gumamit ng feeds o mga kung ano-anong mga pakain, hindi mo na kailangan bumili, kasi nga doon pa lang sa lupain mo na malapad is solve na yung mga alaga mong baka. Kailangan mo lang din dyan is yung tauhan na marunong talaga, may sapat na kaalaman kung paano yung tamang pag-aalaga, tamang paggagamot, o yung mga simpleng problema about sa baka is kayang-kaya niyang gawin. Is talagang napakaganda ng operasyong ganan. Isa pang sistema mga idol ng pag-aalaga ng baka is yung normal o yung kalimitang ginagawa ng ating mga magbabaka dito sa Pilipinas. Yung may tali lang po yung alagang baka, tapos kahit may trabaho, nag-aalaga ng baka, sa umaga ililipat sa madamo, tapos sa hapon na ulit pagkalabas sa trabaho, babalikan, ililipat na naman sa madamo. Pero kalimitan dyan mga idol sa ganang sistema ng pag-aalaga ng baka, lalo na kung hindi naalagaan ng maayos, is pwede rin pong mamayat yung baka, lalo na kung halimbawa walang magagandang klase ng damo na nakatanim o makakain ng baka dyan sa lugar nyo. Kaya napakahalaga mga idol, kahit ano pong sistema ng pag-aalaga ng baka, na dapat meron po tayong alternatibo o meron talaga tayong nakatanim din. Kahit pa sabihin ang ating mga baka is nililipat-lipat natin, dapat meron din po tayong nakahanda at nakatanim na pagkain ng ating alagang baka. At kalimitan din mga idol naman sa mga gantong nagbabaka, gumagamit po sila ng mga feeds o kaya mga ipa, mga darak na pakain nila sa kanilang mga baka, kumbaga pang suporta po nila para maging mataba yung kanilang mga alagang baka. Pwede itong mga idol sa itong gantong sistema ng baka, ng pag-aalaga. Kung halimbawa ang alaga mong baka is pa isa-isa lang, pa dalawa-dalawa lang, pa tatlo-tatlo lang, tapos siyempre meron ka din dapat na lupain na pwede mong pagsugaan o paglipat-lipatan ng alaga mong baka sa gantong sistema ng pag-aalaga. Ito rin yung kalimitang ginagawa ng klaseng pag-aalaga ng mga minsan naiwi ng baka. Kaya minsan magtataka kayo, binili nyo yung baka na mahunang kayo, pero pagka hindi maayos po yung alaga, ang nangyayari, lugi pa kapag halimbawa yung mag-aalaga is hindi okay. Kaya kumbaga nakadepende rin po sa pag-aalaga ng baka at sa pagkain natin, kung magtatagumpay po tayo dito sa investment natin o dun sa perang inilabas natin dito sa gantong klase ng pag-aalaga. Pero kung seryosohin mo yung gantong klase ng pag-aalaga, is malaki din talaga ang kita. Kumikita ka kahit may trabaho ka at hindi mo namamalayan na habang nagtatrabaho ka, after ng 1 year,
yung pera mong ininvest dito sa halimbawa isang baka, dalawang baka, tatlong baka is talagang lumalago kahit habang nagtatrabaho ka. Marami pa rin mga idol sa ating mga kababayan yung parang nagdadalawang isip na pasukin itong negosyong pagbabaka kasi ang alam nga po nila kapag may nag-alaga ng baka is kailangan po malapad yung lupa o talagang may malaki kang puhunan bago ka makapag-alaga ng baka. Yan po kasi yung naririnig nila sa iba na kailangan talaga is may malawak ang lupain at minsan kahit sa mga napapanood sa mga seminar na dapat may isa kang hektaryang lupa sa isang baka, kayong iba parang nag-aalangan po o nag-iisip kung mag-aalaga ba ng baka o hindi. Ito naman mga idol yung isang sistema na nauuso po na pag-aalaga ng baka dito sa atin sa Pilipinas. Kalimitan po ganito na po yung ginagawa na kahit po walang masyadong malapad na lupain is talagang ginugusto nila dahil hilig po nilang mag-alaga ng baka o kumita rin sa pag-aalaga ng baka is ginagawa po nila kahit wala po silang malapad na lupain. Ang ginagawa lang po nila is gumagawa po ng nakakural po yung baka nila. Kung halimbawa 5 baka, may 5 pong butas dyan, merong pakainan, tapos may tubig. Ganun po yung ginagawa nilang pag-aalaga. Tapos dun sa, kung halimbawa may silang isang hektaryang lupa, ginagawan po nila ng kulungan yung baka. Tapos yung ibang parte po ng lupa, yung malaking parte po ng lupa is tinatamnan po nila ng napir grass. Nag-i-invest po sila ng mga chopping machine o yung mga pamputol ng damo, pangkat ng damo, panggiling ng damo para mapakain po nila yung alagang baka. Maganda rin po yung gantong sistema ng pag-aalaga ng baka kasi monitor nyo po talaga yung kondisyon ng baka at kalimitang ginagawa itong mga idol ng mga nagpapatining. Bumibili po sila ng malalahing baka tapos pinapataba lang po nila ng 3 buwan hanggang 6 na buwan saka nila ibinebenta. Kumbaga continuous lang na ganun po yung cycle pero kumikita po sila na maganda. Kagandahan sa gantong setup mga idol, pwede ka rin mag-invest ng halimbawa isang kulong-kulong na halimbawa may tricycle lang tapos yung may isa kang tao, 2 kang tao, hindi mo rin kailangan naman ng maraming tao dito na parang mag-iikot na lang, magkukumpay na lang gamit yung kulong-kulong para may pakain sa iyong baka. Hindi mo rin ito kailangang, kumbaga kahit may trabaho ka, pwede rin po itong gantong sistema ng pag-aalaga kasi kumbaga hindi naman po talaga tutok na tutok talagang kailangan mong tutukan lagi yung baka kasi nga po unang-una nakakoral po, safe na safe yung alaga. Umulan, bumagyo, andyan po yung alaga, wala pong ginagawa kung hindi kumain, uminom lang. Ang konya lang po dito sa sistemang ganito ng pag-aalaga, dapat talaga maayos yung source mo ng tubig para yung paglilinis po ng kulungan doon sa mga dumi nila is mapapadali po at hindi rin po maging dahilan na kung halimbawa mabaho yung kulungan is magkasakit yung mga aalagaang baka. Sa ganito nga lang mga idol na setup o sistema ng pag-aalaga, sa una pa lang kailangan mo talagang mag-invest kasi kailangan mo magpagawa ng kural. Kung halimbawa may 5 butas, medyo malaking pera din po yan. At syempre kailangan may bubong rin po para yung mga baka mo is safe. Dahil nang ang focus mo nga dyan, kung halimbawa patining, dapat yung baka laging hindi po nai-stress, wala pong gagawin kung hindi kumain lang para maging mataba. Dahil pagka yan po ay for patining tapos inalagaan po ng umabot ng 1 taon o higit pa is wala na rin pong kikitain, lalo na kung halimbawa nagpipids ka o gumagamit ka ng mga darak-darak o mga ipa na binibili mo. Kung ganun pong katagal na aalagaan is hindi na rin po kikita ng malaki. Makikita nyo mga idol, iba't ibang klase o sistema ng pag-aalaga ng baka at lahat po yan malaki ang chance talaga na talagang kumita tayo ng malaki dito sa pag-aalaga ng baka at meron din po talagang chance na may pagkalugi. Yan po ay nakadepende po sa kung paano po natin aalagaan at paplanuhin yung negosyong pagbabaka na pinaplano natin. Shoutout nga pala kay Idol Noe Mangampo ng Bicol, OFW rin po siya ng Qatar.
Yan si Idol, lagi din po yung nanonood sa atin. Meron, nag-aalaga na rin po siya ng baka, may mga paiwi na rin. Shoutout sa iyo Idol, mabuhay ka, ingat ka po lagi dyan. At sa mga baguhan po na napabisita o nanonood dito sa ating channel, mabuhay po kayo, pakishare na lang po, pakisubscribe, pakilike na lang po nitong video natin. Maraming salamat po. At yan naman nga mga idol, yung sistema lang po ng pag-aalaga namin ng baka. Yung sistema ng pag-aalaga po namin ng baka is parang halo-halo na po. Kumbaga may pre-range, may tali ang ating baka, tapos yung kumbaga yung din po na parang nakakulong lang din dahil maiksi lang po yung tali nila na pahabol lang po dyan sa ating kumpayan. Napakalaking bagay mga idol nung simula, nung natuklasin namin yung ganitong pag-aalaga sa aming mga baka, na ikot lang po dyan o pahabol sa aming kumpayan na may yung magandang klase natin pakain na ipil-ipil. Kahit po sa loob ng niyugan, pahabol lang po yung ating mga baka dyan. May mga tanim po tayong ipil-ipil dyan na isang banda rin mga idol, nahahawan po yung lupa natin. Kapag halimbawa namunga na yung mga niyog, kukuprasin na, hindi na po mahirap maghawan o yung magkukupras is hindi na po nahirapan maglimot ng mga niyog kasi nga po hawang-hawan o linis na linis po yung loob ng ating niyugan. At kahit po yung ating mga sagingan is malinis din po dahil may mga kumpayan din po dyan, pahabol din po dyan sa loob niyan yung ating mga alagang baka na may tali. At makikita nyo naman mga idol, makalumang sistema po talaga yung aming pag-aalaga, pero talagang swak na swak, epektibo, talagang kumikita po kami ng maganda sa ganitong klase ng pag-aalaga. Kahit po nasa bundok yung aming mga alagang baka, makikita nyo ang gaganda po ng katawan. At sabi ko nga sa inyo mga idol, wala po kami simula po ng naging ganito po yung sistema ng pag-aalaga po ng aming mga alagang baka, is hindi na po kami gumagamit ng mga kung ano-anong mga gamot o vitamin sa aming mga alaga. At yan mga idol, sa loob ng kumpayan lang natin, meron lang po tayong mga drum na nakasahod po. Ulan pa po yung ating pinapainom sa ating mga alagang baka. Kaya kumbaga kami nga po na kahit ulan lang yung pinapainom malayo sa source ng tubig is pagpaganda po ng alagang baka. Is kayo pa po ba na kung halimbawa may kural o dun sa malapad yung lupain may batis na painom ng pre-range yung baka, o kung halimbawa meron kang yung tali-tali lang yung baka mo, hindi naman bundok, nadadalhan mo ng maayos na tubig, balinis na tubig, is mas malaki po yung chance nyo na kumita ng malaki dito sa pag-aalaga ng baka. Yan, bawat kumpayan po namin mga idol dyan sa loob ng kumpayan, pahabol po yung ating mga baka. Meron po tayong mga drum dyan para hindi po mahirap yung paghakot ng tubig sa pagpapainom sa ating alaga. At makikita nyo naman mga idol sa gandang klase ng aming sistema ng pag-aalaga, ang tataba po ng ating mga baka kahit po mga bagong anak, kita nyo yung katawan. Tapos ang kagandahan dyan mga idol, hindi na rin po tayo hirap maghakot ng pakain kasi sa dami po ng ating tanim na pakain na ipil-ipil, talagang bago po tayo dumating o makarating dun sa kabilang dulo, pagbalik po natin, sobrang lago na po ulit nung sinimula natin. At ganyan po na talagang tatabasin lang, ililipat lang ng i-adjust lang ng kaunting talian yung baka, tatagbasin lang yung ipil-ipil, yan na po talagang nakakakain na po sila ng maayos. Sa ganang sistema rin namin mga idol na discover na kaya palang magbuntis ulit ng baka o maglandi ng baka kahit halimbawa 1 buwan kalahati, 2 buwan after mga anak, is kaya na po palang pasampahan pa ulit. Dahil nga po kondisyon, matataba, walang stress yung ating mga alagang baka, is talagang kumikita na po kami ng maganda sa aming mga alaga. Yung aming mga bisiro mga idol na binebenta po namin pagkakaedad ng 10 buwan, 11 buwan, minsan 8 buwan pa lang, depende po sa kondisyon ng ating mga turete, dumalaga, is hindi naman po natin aalagaan ng maayos kasi hanggang 7 buwan, 8 buwan, ligaw lang po sila dyan sa loob ng kumpayan yung mga anak. Kaya nga po yung talas o yung putol ng mga ipil-ipil natin is matataas kasi nga po yung ating mga
pagpapaanak na baka is ligaw lang po dyan, naka free range, nakakakilos po sila ng maayos. Kaya kumbaga, yung paglaki po nila, wala po kami mga bisiro na nababansot. At sa ganyang style din mga idol ng pag-aalaga namin, hindi po namin naranasan na namatayan kami ng bisiro o may mga bisiro kaming namayat o mga inahin namin namayat. Kasi nga po napakaganda ng mga gatas ng ating mga inahin. Kondisyon po sila na kahit po after na mababahan sila o makastahan, is nagpapadede pa po sila ng maayos dun sa kanilang mga inahin. Minsan kahit po mga 6 na buwan na yung mga bisiro, 7 buwan, nadede pa po, pinapadede pa po ng mga inahin nating baka kasi nga po napakaganda po ng mga katawan nila. At kahit mga 4 na buwan na sila o 5 buwan na buntis, lakas pa rin po ng gatas nila na dinedede ng ating mga bisiro. Minsan nga lang po kami na rin po yung nag-a-adjust kasi para yung ating mga inahing baka naman is hindi masyadong kumbaga puwersa o hindi rin mapasama at maalagaan din nila ng maayos, manatiling kondisyon yung katawan nila para naman po dun sa bisiro na bago na pinagbubuntis nila. At makikita nyo yung mga idol, bago tayo bumalik sa simula ulit ng ating kumpayan, napakalago na po ulit ng ating sinimulan. Kahit po yung mga damo natin dyan na nadala na po ng ating mga baka dyan is ang lalago rin. Kaya ang tataba po at gaganda ng ating mga alagang baka. Kaya sa mga mahilig po dyan sa baka na nagpaplano o nagbabalak mag-alaga, simulan nyo ng mga idol. Yan po ay hindi natin malalaman hanggat hindi po natin na gagawa ng actual na tayo nag-aalaga. At sa mga nag-aalaga na po ng baka dyan na ating na mga manonood, mabuhay po kayo. Patuloy lang tayo mga idol sa pagkalat ng kaalaman para mas mapaganda at mapaayos po yung ating pag-aalaga ng baka. Hanggang dito na mga idol. Please like, comment, and share!